Magsisimula na sa ating pag-aaral kahit na wala pa ibang magkapatid. Dito po tayo magsisimula sa ating pag-aaral po sa mga pagito. Ito po yung ating pinag-aaralan. Siyempre po ito, matapos po natin ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang pinag-uusapan sa ikalawang kabanata ay yung mga bagay na itinuturo ni Apostle Paul. Kung tayo po yung pupunta sa unang bahagi, ang sabi ni Pablo, wala sa ibang gustong ituro sa Korinto, maliban lamang si Kristo at siya napako sa krus kanya. So yun po ay isang ekspresyon tungkol sa Ebanghelyo. So yun lamang gusto niyang ipangaral at wala nang iba kasi yan ang magliligtas sa atin. Ngayon, ang sinasabi dito sa mga talatang ito, sa ba nanggaling yun? Sa nanggaling yung mga bagay na itinuturo ni Apostle Paul? Ito ba'y nanggaling sa kaisipan ng mga tao o sa Diyos? So dito po sa talatang ito, for what man knows the things of a man, except the spirit of the man which is in him. Alam po natin sa pag tayo buhay, meron tayong katawan, ito ating tirahan, at ang espiritu ay nakatira sa ating katawan. Yung tinatawag na espiritu ng tao, sa katotohanan, siya yung tao mismo. Tayo bilang espiritu, nakawakis ng Diyos, nakatira tayo sa katawan. Nalalaman natin yan pag namatay yung tao. Pag namatay yung tao, doon pa rin yung katawan niya. Pero wala rin yung tao. Kung sinasabi, wala na siya, hindi naman sabihin na wala yung katawan niya. Doon pa rin yung katawan niya. Pero yung tao na nakatira doon, ay wala na rin. Yung tao yun, yung espiritu, yan ang may kaisipan. Kaya sabi rito, alam mga bagay na nalalaman ng isang tao, maliban sa kanyang espiritu na nasa kanya rin. So yun ang bahagi na nag-iisip. Yun ang nakakaunawa, yun ang nakakita. Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. So ito isang parallel. Na kung ang tao ko may Espiritu, at siya nakakaalam sa mga bagay ng tao yun, ganun din kanya ang Diyos. Na nakakaalam sa mga bagay ng Diyos, ay walang iba kung Espiritu ng Diyos. So yun ang Espiritu Santo. Yung trabaho ng Espiritu Santo, hindi katulad sinasabi ng mga born again Pentecostal ngayon, na may mga spiritual gifts, hindi yan ang trabaho niya. Tapos na yun. At ang katrabaho niya, na natapos niya, siya magpapahayag ng buong katotohanan. Yan ang trabaho niya. Paunti-unti na ito'y kanyang ipapahayag hanggang sa hindi mabuo kanya. So dito sa Acts chapter 2 verse 39, tingnan ninyo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinakal ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Yun ang sinabi ni Pedro. Yung sinabi ni Pedro, hindi galing sa isip niya. Ito'y galing sa Espiritu Santo. Ang katotohanan, hindi naintindi ni Pedro yun. Na ang pangako ng kaligtasan ay nasa mga Hudyo, nandoon sa oras na yun. At sa kanilang magiging mga anak. Yung mga Hudyo ninyo. At lahat na nasa malayo, yun ang mga hintil. Bawat isa na tinatag ng Panginoon natin Diyos sa Kanya, hindi siya pamagitan ng Ebanghelyo. So, doon sa Acts chapter 2, itinuro ni Pedro, nagkaligtasan niya para sa lahat. Pero hindi niya naintindihan niyo. Bakit? Doon sa Acts chapter 10, kinakailangan pang magpakita ng isang himala ang Diyos kay Pedro para maunawain niya na yung mga bagay na nasa malayo, yung mga hintil, ay meron din karapatan ng ligtas. Dito sa Acts chapter 2, Ephesians chapter 2, ang description sa mga hintil ay yung mga nasa malayo kanya. Not geographically, malayo sa Diyos. Which is, wala silang Diyos. Tingnan niyo rito, sa verse 13, ng Ephesians chapter 2, subalit kayo ay nasa Kristo Jesus, na kay Kristo Jesus, kayo, na nangunang-una, ay malayo kanya. Ay nilapit sa pamagitan ng Diyos ni Kristo. So sila ay malayo. Not geographically, pero malayo sa Diyos.
So yung nasa malayo, yun ang maging din. Dito sa Acts chapter 10, verse 17, nagpakita ng himala ang Diyos. Bumaba ang isang kumot, mataglay ang lahat ng uri ng laman. Pero tandaan natin, ng mga Hudyo, hindi nila kinakain ang lahat ng laman. May tinatag na malinis, na pwedeng kainin, at yung marumi, na hindi pwedeng kainin. Pero doon sa kumot na yun, may mga malinis at may mga marumi. Ang sabi ng tinig, pumatay ka at kumain ka niya. Ang sabi ni Pedro, Panginoon kanya, hindi kumain ng marumi. Sabi, maruming hayop to, na hindi pwedeng kainin ng isang Hudyo. Ang sabi ng Diyos, ang sinasabi kong malinis, o huwag mo sabihin ng marumi. Doon yung pagkakataon na nakita ni Pedro yun, hindi niya naintindihan yun. Ano yung ibig sabihin yun? Pero later, napagtanto niya, ang ibig sabihin, yung mga intil, binigyan na rin ng karapatan ng kaligtasan. Yun ang naintindihan ni Pedro. Sa chapter 10, ito yung pinagawa ni Apostle Peter, na ang kaligtasan ay available sa lahat ng mga susunod sa katwiran ng Diyos. So hindi na yung isa mamudyo lang, pati ang mga intil, makikita natin. Binigyan na rin kanya karapatan ng kaligtasan, makikita natin. Dito sa verse 34 ng chapter 10, nagsimula magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang naunawaan ko na walang kinikiligan ng Diyos. Kundi sa bawat bansa, ang sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matwid, ay kanagod-lugod sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng pangitain na yun. Nung ito ipaliwanag ni Pedro sa mga kapatid na Hudyo, ito sabi niya, sa Acts chapter 11, verse 17, kung ibinigay sa kanya ng Diyos ang gayunding kaloob na gaya naman ng kanyang binigay sa atin, nang tayo na ng palataya sa Panginoong Yesu Cristo, sino ba ako na makakahanda sa Diyos? Nang marinig nila mga bagay nito, tumahimik sila at nilalahati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy, binigyan din ng Panginoon, binigyan din ng Diyos ang mga intil ng pagsisisi tungo sa buhay kanya. Yan ang ibig sabihin. So, nung sabihin ni Pedro yun, sinabi niya yun. Ito yung pinayag ng Espiritu Santo, pero person hindi naintindihan. Dahil hindi galing sa tao yun, hindi galing sa Espiritu ng Diyos. Yun ang nature ng tinatawag nating inspiration ng unang panahon. Hindi binibigay yung kabulugan. Yung binibigay yung sinasabi. At kailangan mo siyang pag-aralan. So, ang mga bagay na galing sa Espiritu, ito yung mga bagay na tinutulong ni Apostle Paul. So, yung mga apostol, pati yung mga propeta, kailangan din nilang pag-aralan ng mga bagay na kailang ipinahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung pagpapahayag, inspired by the Holy Spirit, dahil Espiritu Santo yun. Pero yung pag-aaral, nasa tao yun. So, iniisip natin, minsan, na mas maano sila, mas fortunate sila dahil ibinigay sa kanila ang katotohanan ng diretso. Actually, pareho na. Pagkakaiba sa atin nakasulat, sila verbal. Pero yung essence, pareho lang. Tingnan niyo. Tungkol sa kaligtasan ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta, bagamat pinahayag nila na nagpapahayag tungkol sa biyayag darating sa inyo. Kailang sinisiyasat, so pinag-aralan nila. Yung kailang itinuturo. Kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila, nang ipahayag ang mangyayari pagturo sa ni Kristo at ang kalalatihan susunod sa mga ito. So pinag-aralan nila. So pagkat ito'y hindi galing sa kailang kaisipan, ito'y galing sa Espiritu ng Diyos, yung makikita natin. Sa verse 12, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Yung salitang Espiritu, maraming ang kahulugan ng Espiritu, alam natin yun, sa bagay na hindi natin nakikita, na mayroong lakas, katulad ng hangin. Yan ang human Espiritu. Pero ang salitang Espiritu, dahil ang Espiritu Santo ay nagtuturo at nagpapahayag ng isang katulad na galing sa Diyos. Meron din mga Espiritu na nagtuturo ng iba. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul, the Spirit of the Spirit of the world.
So ito ay nagtuturo ng mga bagay ng kaisipan ng sa kalimutan, nakikita natin. So hindi spirit of the world. Ganyan. So tinanggap ng mga apostol ang spirito na mula sa Diyos. Ang ibig sabihin, hindi naman din tinanggap ang spirito at nanirahan sa kanilang katawan. Ang ibig sabihin, tinanggap nila yung mga bagay na galing sa spirito ng Diyos. Ano yun? Yun ang katotohanan mula sa Diyos. Yun ang tinanggap nila, ang nagpakaya ay ang Espiritu Santo. Yung ibig sabihin, tinanggap nila ang Espiritu, ang ibig sabihin, tinanggap nila ang kaloob, ang isang bagay na nagagaling sa Espiritu kanya. Mga bagay na ipinakaya na gusto ng Diyos na malaman natin. Kaya pag hindi nakasulat, ang ibig lang sabihin hindi gusto ng Diyos na malaman natin yun. Hindi siya mahalaga. Pero lahat ng mga bagay na ipinakaya ay mga bagay na mahalaga na dapat natin malaman. So ang ating pananampalataya ay dapat maggaling lamang sa Diyos at hindi sa mga bagay na hindi pinayag ng Diyos. So sa Romans 9:17, ang pananampalataya ay nangyayari sa paikinig at sa paikinig salita ni Kristo o salita ng Diyos, depende sa ating sanin. So pag hindi sinabi ng Diyos, kailangan natin respetuhin yun. Hindi mahalaga yun na dapat nating malaman. May pinahayag lamang niya ang mga bagay na dapat nating malaman at gawin. So pag hindi na nasulat, bayaran natin yun. Sabi, hindi mahalaga yun. Kaya hindi pinahayag ng Diyos. Ang problema ngayon ng mga tao sa panahon natin ngayon at yung mga nakaraang balik katuruan, hindi nila nakikita ang kahalagaan kapag ang Diyos pinagsasalita. Pilit nila nagsasalita sa mga bagay na sinasabi ng Diyos. Ginoon sa Hebreo, chapter 7, verse 14. Ito'y may kaugnayan sa pagka-saserdote. Basahin pa natin. Sapagkat paniwala ng ating Panginoon ay nagmula sa Huda, at tungkol sa laiping iyon ay walang sinabing anuman si Moises tungkol sa mga bani. Ibig sabihin, ang saserdote ay galing sa mga lahi ni Levi. 12 yung tribo ng Israel, di ba? Yung Levi lamang ang sinabihan ng mga saserdote ay nagaling sa lahi ni Levi. Ang ating Panginoon ay nagaling sa lahi ng Judah. Walang sinabi si Moises kung bawal o pwede. Wala siya sinabi. So, ang ibig sabihin pwede. Ang ibig sabihin, hindi. Kasi na sa Hebrew chapter 8, verse 45. Kaya ang Panginoon, siya nasa lupa, hindi siya maaari maging saserdote. Hindi siya galing sa lahi ni Levi, siya galing sa lahi ni Judah. Masahin natin. Kung siya nasa lupa, habang mabigyan ng kausa ni Moises, hindi siya maaari maging pari. Sapagkat mayroon ng mga pari na nagandog na magkaloob ayon sa kautusan. Sila nagandog sa anyo at anino ng makalangit na santuaryo, sapagkat si Moises ay binalaan ng Diyos nang malapit na niyang itayo ang tabernakulo, tiyakin mo na yung gagawin ng lahat ng mga bagay ayon sa huwarang ipinakita sa iyo sa bundok. So, ibig sabihin, hindi siya mahal maging saserdote. Pero walang sinasabi ang Biblia kung pwede o hindi. Walang sinasabi. So, ibig sabihin, hindi siya pwede. Ang dapat lang natin gawin, yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Kung hindi sinasabi, huwag na natin pakialaman yun. Hindi sinasabi. Kasi na sa Luke chapter 6, verse 46. Ito yung pagkakataon ng ating Panginoon nagalit sa bansang Israel. Bakit? Tinatanggap nila ang ating Panginoon bilang Panginoon, pero hindi nila ginagawa sinasabi niya. Kaya nabisahin natin. Bakit tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi niyo ginagawa sinasabi ko kanya. So, ang katanungan, ano ba gagawin natin? Yung sinasabi niya. So, yun ang trabaho ng Espiritu. Ipahayag ang mga bagay na dapat nating paniwalaan at dapat nating gawin. So, ano ang tinuturo nila? May kaisipan na sinasabi nila, ipinahayag ng Diyos yung idea sa kanila, tapos sila nag-explain. Hindi ito totoo yun. Ang pinahayag ng Diyos kailangan salita. Hindi idea. Salita mismo. Usahin natin.
These things we also speak not in words, which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Doon sa ibang salin, may sinasabing comparing things with the spiritual words. Kung sabihin yung mga bagay na spiritual na dapat nating tanggapin, kinakailangan na ayon din sa espiritu na salita na pinapahayag. Tingnan ninyo sa mga propeta. Yung pagka nagtuturo ang mga apostol sa kalooban ng Diyos, hindi nila ginagamit ang kanilang sariling salita. Ginagamit ng salita na yung pinag-Espiritu Santo. So habang nagsusulat sila sa sinusulat ni Pablo, yung masulat niya, hindi niya salita yun. Ito yung salita ng Espiritu Santo. Ginagamit lamang ng Espiritu Santo ang mga salita na alam ni Pedro, Pablo. At yung paraan ng pagsusulat ni Pablo. Pero bawang salita doon, galing sa Espiritu Santo, hindi galing kay Pablo. Yun ang yung sinasabi dyan sa talata niya. So pag nagdidictate ang Espiritu Santo, sinusulat lang ni Pablo lang. O sino man nagsulat sa Biblia kanya, sinusulat lang salita ng Espiritu Santo kanya. Kasi ninyo, sa mga propeta. Sa Hosea chapter 1 verse 1, ano ba sinulat niya? Ang salita ng Panginoon na dumating kay Hosea na anak ni Beri. Ano ba sinulat ni Hosea? Yung salita ng Panginoon. Yung sa Joel chapter 1 verse 1, ang salita ng Panginoon na dumating kay Joel na anak ni Pethuel. Anong salita? Salita ng Panginoon. So Jonas chapter 1 verse 1, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi, salita ng Panginoon. Sa Mikas chapter 1 verse 1, ang salita ng Panginoon na dumating kay Mikas na morsatita sa mga araw Jotam, Ahaz at Hezekiah. So sabihin, malapit sa kono ni Isaiah na mga hanagutan na nakita niya tungkol sa Samaria at Jerusalem. Kasi nito, salita ng Panginoon sinusulat nila. So, ibig sabihin, bawat salita sa Biblia ay salita ng Diyos. Walang salitang tao dito. Ibig sabihin, si Pablo, wala siyang siningit na salita na galing sa kanya. Yung lahat ay galing sa Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya, ang sasabi natin ng Biblia ay salita ng Diyos. So, ito yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, sinulatan ng kami ng tao na ginamit ng Diyos. Pero bawat salita, bawat titik, pati yung pinakamaliit na bahagi, ito'y galing sa Diyos. Hindi galing sa kaisipan ng tao kanya. Doon sa American Standard Version, ito nakasulat. Ang ginagamit ko lang yung King James. Pero doon sa ASV yun, American Standard Version, which things also we speak, not in words which man's wisdom teacheth, but this the Spirit teacheth, combining spiritual things with the spiritual words. So yung mga bagay natin pinaniniwalaan, yan ang spiritual things na pinaniniwalaan natin, ay nagagaling sa mga spiritual na salita na ipinahayag ng Espiritu Santo. Kaya pala ng palatay nagagaling sa pakikinig at sa pakikinig sa salita ng Kristo na ipinahayag ng Espiritu Santo. So hindi tayo pwede mag-invento ng paniniwala. Kailangan ng ating paniniwala ay galing sa spiritual na salita na ipinahayag ng Espiritu Santo. So itong salita ito ay kamaliteran ng diakrino to separate. Ang tinuturo ng Espiritu ay mga bagay na pinagsama-sama. Kaya may pinag-isalita ng Diyos. Ito ay pinagsama-sama. Ito ay nagagaling sa Espiritu na salita. So yun ang pinahayag ng Espiritu Santo. Yun ang kailangan nating unawain. So ang trabaho ng Espiritu, trabaho ng mga apostol, trabaho ng mga karal, ay turo nilang salita ng Diyos. Ang trabaho ng nakikinig ay unawain mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. So tayo, trabaho natin, unawain natin kung ano ang kahulugan na binigay sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So dito sa talata nito, yung salitang natural man, sa ibang salin ay carnal man. Yung mga tao baka sa libutan. Hindi maka-spiritual. Yung mga tao interesado sa espiritual na mga bagay ay maka-spiritual. Katulad natin, hopefully,
At yung mga taga sa kalibutan na walang pakialam sa kalooban ng Diyos. Yun ang carnal man. Sabi rito, the natural man, or carnal man, does not receive the things of the Spirit of God. For they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Parang mahirap yung dinipesipin na. Bakit naunawaan natin ang salita ng Diyos? Kasi interesado tayong malaman. Kaya spiritually discerned. Yung mga tao lumalakad tayo sa kalooban, interesado sila malaman. Pero yung mga tao maka sa kalibutan, wala silang pakialam. Yun ay walang kahulugan sa kanila. At wala rin kahalagaan sa kanila. So yung natural man, yung carnal man, hindi tao na hindi tinatanggap ang salita ng Diyos. At siya nabubuhay, pinapatubayan na kanya sariling kaisipan. Yan ang natural man, o carnal man. So majority ng mga tao, gano'n sila. Wala silang pakialam sa sinasabi na salita ng Diyos. Wala silang pakialam sa Biblia. Ang kailang buhay ay pinapatubayan ng kailang sariling kaisipan. Pero obviously, yun ay mali. Dahil hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ang ating sariling kaisipan lamang. So yung ganong klaseng tao, pag inaralan natin ng salita ng Diyos, walang kahulugan sa kanya. So yun ay foolishness. Pagka isang bagay hindi mahalaga sa atin, ito'y kamangmangan. Ibig sabihin ng kamangmangan, hindi magbibigay yung kahalagaan sa iyo. Kaya kamangmangan. Foolishness. Halimbawa, tayo po ay hindi tayo nag-aaral ng computer. Yung computer sa harap mo, kamangmangan lang sa iyo. Kasi hindi mo naintindihan eh. Pero yung marunong sa computer, ma-appreciate niya yung computer na yun dahil alam niya. Parang ganun na sinasabi ni Apostle Paul. Yung natural man, hindi niya tinatanggap yung kaisipan ng kaligtasan na ating Panginoon sa krus. Yun ay nonsense eh. Katulad ng mga Grego, walang kahulugan din kanya. So walang bearing sa kanya. So it's ridiculous, yung sabi niya. Kaya foolishness. So yung mga tao, majority sa mga tao, gano'n sila. Wala silang interes sa salita ng Diyos. So ito'y walang kahulugan. It's foolishness. So yung natural man, yung carnal man, yung salita ng Diyos, kamangmangan. Mula sa panatay, kami din dalawa ni Brother Tomas, nakaharap kami sa La Paz. Kaya isang tao nakainom ng alak. Sabi ko yung Brother Alipolis time na, kaya bakit kanya? Kaya tanong ituro natin dyan, wala namang kahalagaan, yung lasing na. Kalokohan lang, isasabihin, nasa kalokohan lang, sinasabi niyo. Parang gano'n. Wala silang interes sa salita ng Diyos. Kaya sila nagpapatubayan na kailan sila na isipan. Sabi rito, that neither can know them. Hindi ibig sabihin na hindi mo siya maintindihan. Hindi ibig sabihin, no? Pero may kayo tao na walang interes sa kalooban ng Diyos. Eh, paano mo sila maintindihan? Hindi nga interesado eh. Bibigyan mo ng baptized pa mo lang isang tao na hindi interesado sa Biblia. Hindi mo niya babasahin niya. So, paano niya maintindihan? Paano niya malalaman? Hindi ibig sabihin na impossible, it's literally impossible na isang tao hindi niya maintindihan ang salita ng Diyos. Dahil walang kakayahan na maunawaan ang salita ng Diyos. Pero pag tinanggihan natin ang pagpapayag ng Biblia, ay hindi mo talaga intindihin niya. Hindi ka magkakaroon ng kakayaan na maunawaan niya. Kaya nagkaroon lang tayo ng naintindihan natin ang salita ng Diyos na meron tayo may interes. Tayo Kristiyano, gusto natin maligtas. So, pagsisikapan natin pag-aaralan ang salita ng Diyos. Hindi may sabihin na wala tayong abilidad na maunawaan natin yan. Dahil sabi ng Diyos, hindi mo maintindihan yan. Kung kailangan mo Espiritu Santo para intindihan mo, hindi lang ibig sabihin ni Pablo. Ang isang tao na lang interes sa salita ng Diyos, hindi na talaga maintindihan yan. Balik po tayo sa Matthew chapter 13. Bakit nagsasalita sa pamagitan ng parable ang Panginoon? Sabi ng mga apostol, bakit hindi mo lang diretsahan kanya?
para maintindihan namin. Ba't kailangan magsalita sa talinaga? Sinabi ng Panginoon. Dito sa verse 10 ng Matthew chapter 13. Lumapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanila, bakit ka nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng mga talinaga? Sabi ng Panginoon, sa bukod siya sinabi sa kanila, sapagkat sa hindi pinagkaloob na malaman ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi pinagkaloob sa kanila. Sapagkat anumang meron ay lalong bibigyan at magkakaroon sila ng kasaganaan. Ngunit sino mang wala, pati nasa kanya kukunin. Dahil dito nagsasalita ako sa kanya sa pamamagitan ng mga talinaga, sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi sila makakita, at sa kanilang pakikinig ay hindi sila makakarinig, at hindi sila makakauna. Bakit hindi sila interesado? Pero yung mga apostol, kaliwanag po sa amin kaya talinaga ng mga asik. So meron silang interes doon sa bagay, kaya maintindihan nila. So yung mga turo ng mga Calvinist na kinakailangan pumasok ng Espiritu Santo para maintindihan mo salita ng Diyos, hindi totoo yun. Pwede natin siya maintindihan, magsisikapan natin intindihan ang salita ng Diyos. Ginawa po natin. But he was spiritual, judges all things. Yet he himself is rightly judged by no one. Kapag ka ang isang tao, yung natural na tao, hindi naintindihan ang katotohanan ng Diyos, anong tingin niya sa buhay? Iba. Iba ang tingin niya sa buhay, hindi niya naintindihan ang buhay. Katulad ng isang Kristiyano. Ang Kristiyano kayo, point of view, at isa sa langit. Walang point of view na gano'n ng isang tao hindi Kristiyano. Ang kanyang kahatulan sa mga bagay sa buhay, mali. Hindi niya nakikita ang tunay na layunin, kaligasan, etc. ng buhay natin. Kaya ang tingin niya, kumisan, lumalampas doon sa nararapat. Yun ang problema, no? Hindi niya nakikita yung tunay na kahulugan ng buhay. Ang kanyang kahatulan ay mali. So, sinasabi rito, pag tayo po yung pinapatubayan ng katotohanan, mas probably, hindi sa lahat ng pagkakato, magiging tama ang iyong pagkaunawa. Pero kung yung pinapatubayan ka lamang sa iyong sarili kaisipan, ay magiging mali ang takbo ng buhay mo. Kasi wala kang tamang point of view. Ngayon, pagka tayo po yung pinapatubayan ng salita ng Diyos, ginagamit natin yun sa ating kaisipan, sa araw-araw ng buhay. Pwede natin maunawa ng tamang relationship ng mga bagay-bagay. Anong kahalagaan ng bagay dito in relation sa aking paglilingkod sa Diyos? In relation sa aking pagnanasa maligtas. So, tama yung point of view mo. Tama yung proportion ng mga bagay na ginagawa mo. Ano ba? Gusto mo maligtas. So, lahat ng mga bagay na ginagawa, punta raon. At ang proportion ng mga bagay na ginagawa natin, dahil nasa lupa tayo, ay tama rin. So, yung priority mo tama, yung proportion tama rin. Hindi ka lumalagpas, hindi ka nagkukulang. Dahil yun ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Pwede mo siyang atulas sa tamang paraan. Kung tayo nagpapatuloy ng salita ng Diyos. Kaya nagugulo ang mga tao dahil hindi ganun ang basis nila. Ang basis nila ay sarili naman nila. Kaisipan na hindi natin lubusan pagkanatiwala. Doon sa Kawikaan, chapter 14. Basahin ko natin. The Proverbs, chapter 14. Kaya nga, hindi natin dapat doon lang tayo nakatingin sa ating sariling kaisipan. Bilang mga tao, kailangan natin ang salita ng Diyos. Basahin po natin. Mayroon daan na tila matuwid sa isang tao, tila matuwid. So, ang judgment na matuwid. Ngunit ngunit mga taong tungo sa kamatayan ng dulo nito, dapat tungo sa kapahamakan. So kung yung sarili-sarili, isip lang natin na magiging yun ang mangyayari sa atin. Pero pag ang ating kaisipan, ang basis po natin ng salita ng Diyos, hindi gano'n. Hindi lang galing sa ating pagmamatwid. So isang tao na hindi Kristiyano, natural man o carnal man, hindi tamang panahin sa mga bagay. Wala siyang karunungan na tulad niya ang mga bagay-bagay sa tamang paraan, katulad ng isang tao na pinapatuwa ng salita ng Diyos.
Yan ang pagkakaiba. Pag tayo po ay nakasalaya lamang sa ating sariling kaisipan. For who has known the mind of the Lord that He may instruct you? Paano natin tuturo ng Panginoon? Hindi man natin alam ang kanyang kaisipan. But we have the mind of Christ. So, ibig sabihin, tama ang aming tinuturo kanya. Kapag nasa amin ang kaisipan ng Kristo, paano napunta sa kanila? Kaya ito'y pinahayaan ng salita ng Diyos. So, ang nakalagay ko sa bagong lipahan, ay kaisipan ng ating Panginoon. Ito'y pinahayag sa kay Pablo at sa mga apostol sa pamagitan ng Espiritu Santo. So, paano na malalaman ang kaisipan ng Panginoon? Posible yun, hindi nga natin pwedeng malaman ang kaisipan ng tao. So, paano natin malalaman ang kaisipan ng Panginoon? Maliban na turuan tayo ng Panginoon. Maliban na ito'y pahayag sa atin ng Diyos. Therefore, ang conclusion niya, sino mang tao ay hindi tayo pwedeng turuan kung hindi niya alam ang kaisipan ng ating Panginoon. Ganun sinasabi ko. Hindi tayo pwedeng atulan ng sino man na hindi nakakaalam sa kaisipan ng Panginoon, na hindi na nalalaman ang salita ng Diyos. Minsan may lalapit sa atin, may problema ko lang. Ito yung gagawin mo kanya. Pero kaisipan ng tao yun. Pero may problema ko lang. At ikaw'y magbabase sa salita ng Diyos. Magiging tamang conclusion mo. Hindi sinasabi mo. Nasa iyo kaisipan ng ating Panginoon. Doon ang sinasabi ni Apostle Paul. So, kaya nila nalalaman ng kaisipan ng Kristo dahil pinahayag sa kanya ng Espiritu Santo. So, ang ibig sabihin ni Pablo sa sulat ng iyan, kami lang ang pagkakatiwalaan niyo. Dahil nasa amin ang kaisipan ng Panginoon. Dahil ito itinuro sa amin ng banal na Espiritu. Kaya nga, ito yung bunga na isulat sa atin ang kaisipan ng Panginoon. Nandito lang ito. Kaya kailangan natin pag-aralan. Sinasabi lang ni Pablo, ang itinuturo namin sa inyo ay galing sa Espiritu Santo. Ipinahayag niya ang kaisipan ng Panginoon. Yung kaisipan ng Panginoon. Yun ang kaisipan ng ating, yun ang kalooban niya. Kung ano ang kaisipan mo, yun ang kalooban mo. Kaya kung ano ang kaisipan mo, yun ang gagawin mo. Kung ating kaisipan ay pinapatumayan na ng kaisipan ng tao, yun ang gagawin mo. Kaya pinag-iiba ang ating kaisipan. Romans chapter 12, verse 1, pinag-iiba ang ating kaisipan sa paano paraan. Sahin natin. Verse 2, huwag ninyong tularan ng sanglibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Upang papatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kung sa galing yun, yun ang kaisipan ng ating Panginoon. Sa Isaiah chapter 40 verse 13, who hath directed the Spirit of Jehovah, or being his counselor, hath taught him. Ito po ang kaisipan ng ating, doon ang galing yun. Itong wisdom, the mind of the Lord. Galing yun sa Isaiah chapter 40 verse 13. Yung salita ng Panginoon, doon sa Isaiah 4:13, yun ang YSWH. At tingnan nyo, Jehovah. So ito po in-apply sa ating Panginoon. Ang kaisipan ng Panginoon. So ang ating Panginoon ay Diyos. Yung Panginoon na Jehovah yan. Yan ang Diyos. Ito in-apply sa ating Panginoon. So siya ay Diyos, ang ating Panginoon. Ang kanyang kaisipan ay kaisipan ng Diyos. So kailangan natin tagapin yun sa kaisipan ng Panginoon. Tapos na po ang pangalawang kapitulo, kabanata, tutuloy lang pa yung katlo sa susunod na linggo, mga kapatid. So, ang chapter 2, bilang summary, sinasabi lang ni Pablo, ang aming itinuturo, ang mga bagay na sinusulat, ay ang mga bagay na dapat ko lang itulungan. Yan ang Ebanghelyo. Lahat ng mga bagay na ipinahayag ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yun lamang ang aming itinuturo ganyan.
Pwede nyo kami pagkatiwalaan sapagkat nasa amin ang kaispan ng Panginoon. Ito yung pinag siya kayo sa pamagitan ng banal na Espiritu. Wala po kayong natanong, ha? Ay, pwede natin ibigay kay Brother Matthew ang panguna po sa pagsamba. Yung po paraan ng ating pagsamba sa iba't ibang lugar, baka pare-pareho po ating ginagawa, pero iba't ibang paraan. Pero pare-pareho ang ating ginagawa, pero sa iba't ibang paraan. Pag pupunta ka sa iba-ibang lugar, iba yung kanilang kaayusan, pati yung collection, iba rin, pero nagko-collect sila. Sa atin, ito nakagawa natin, yan ginagamit natin yung basket. Sa iba-iba yung paraan nila. Pero kung nagko-collect siya pa rin. Maraming salamat mga kapatid.